Ang sunog sa Zamboanga City at ang nahuli kam na dalawang aksidente sa Cavite. Sa mga balitang probinsya, hatid ni James Agustin. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagtawid ng isang babae sa Governor's Drive sa Dasmariñas, Cavite. Pagdating sa gitna ng kalsada, napansin niya ang paparating na motorsiklo. Tinuloy niya ang pagtawid at dito na siya nasagasaan ng motor. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon pareho ang rider at ang biktima. Dinala ang dalawa sa pagamutan. Binawian ng buhay ang babae matapos ang ilang araw sa ospital. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa Dasmariñas pa rin nahuli kam ang karambola ng pampasaherong jeep, tricycle at motorsiklo sa barangay Langkaan 1. Sa CCTV footage, makikita ang jeep na biglaang huminto nang may pumarang pasahero. Bigla namang lumipat ng linya ang nasa likod itong tricycle. Dito na natamaan ng tricycle ang motor na nasa kaliwa, maging ang jeep. Bumagsak ang motorsiklo at hindi agad nakatayo ang rider. Binigyan siya ng paunang lunas bago dalhin sa ospital. Nagkaroon na rin ng inisyal na kasunduan ng 3 driver na sangkot sa insidente. Nasunog ang nasa 50 bahay sa barangay Camino Nuevo sa Zamboanga City kagabi. Ayon sa mga otoridad, pasado alas 8:30 ng gabi nagsimula ang sunog. Dahil dikit-dikit ang mga bahay na karamihan ay gawa sa kahoy, mabilis kumalat ang apoy. Umabot ang sunog sa ikatlong alarma at mahigit 14 na fire truck ang dumating sa lugar. Dineklara itong fire under control matapos ang halos 2 oras. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. 2 ang sugatan. Pansamantalang nananatili ang mga apektadong residente sa Canelar Elementary School at Santa Maria Elementary School. Nagsagawa na rin ng profiling ang City Social Welfare Office sa mga nasunugan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.